Pasok! salita ang Senate na Hmm. nagsasabi tayo ng totoo. Kasi bakit matakot tayo, Your Honor, Mr. Chair, na totoo man ang sinabi ko na never din na si Senator Bato, dati Chief PNP Bato, na magsabi sa akin na okay, yon ang ginawa nyo tatlo. Gawin nyo tatlo para magkakaisa yung testimony. Hindi kasi hindi ako sang-ayon lahat kung ano ang isabi sa akin ng senior officer ko. As long na legal yan, okay sa akin. Makikita naman, Your Honor, Mr. Chair, na ako sinali nga. And I am one also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Nilagyan pa ng high value target. Kita nyo mga kababayan, kakampi pa nila yan ha? Paano pa kaya kapag kaaway nila o katunggali sa politika? Kung mismong kakampi nila, nauutusan nila, di ba? Sinali nila sa listahan nila. Listahan daw ng mga may kinalaman sa droga, pusher o dealer o ikaw ay may-ari ng laboratorio. Ganyan yung mga banat, mga kababayan. Pero tignan nyo, ano sinasabi nito? Oy, Bongo, mahiya ka naman, oh. Yung dating bata nyo, nagsasalita ng ganito. Okay lang sana magsalita kayo dyan sa Senado ngayon. Kung wala kayong mga kasamahan, tulad ni Garma at tulad neto, no? Si Bestido, sino to? Bestido. Diba? Mga kababayan, ayan tuloy, binibisto na kayo. Putik na yun ang kakapal ng mukha eh. Diba? Bestido, sige, himayin natin to. Ano sabi nito? Pasok ka rito, himayin natin ha. Pasok. Doon na nagsalita ang Senate na nagsasabi tayo ng totoo. Kasi bakit matakot tayo, Your Honor, Mr. Chair, na totoo man ang sinabi ko na never din na si Senator Bato, dati Chief PNP Bato, na magsabi sa akin na okay, yon ang ginawa nyo tatlo. Gawin nyo tatlo para magkakaisa yung... Si Espinido. Si Espinido. Nasabi ko na kanina, nakalimutan ko. Kasi iniisip ko yung pagbibisto. Sige, bisto mo, Espinido. Ibisto mo ha. Pasok. testimony. Hindi kasi hindi ako sang-ayon lahat kung ano ang isabi sa akin ng senior officer ko. As long na... dapat naman talaga. Ayun na nga naging problema dito kay Espinido. Binibisto. Yung alin, Boss Mike. Yung sila Bongo na Boss Mike, kung ano-ano inuutos ni Bato. Na ayaw nito. Kaya nga nung ginawa ng mga yon, idinamay ito sa listahan ng mga nagbibenta ng bato. Kita nyo, mga kababayan? Espinido. Pasok. Legal yan, okay sa akin. Makikita naman, Your Honor, Mr. Chair, na ako sinali nga. And I am one also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Kita nyo. Yan mismo. Biktima mismo, mga kababayan, Sino? Si Espinido. Di ba berdugo ito nung panahon ni Digonyo? Ano nangyari dito? Bakit umaawit ito nang mukhang nasa tono? Kasi nga daw, dinamay ito. Dinamay sa mga katarantaduhan ng mga nagsasalita ngayon doon sa Senado. Di ba? Bakit wala si Garma dyan? Ewan ko ba? Di ba, Espinido? Di ba mga kababayan? Pero nyo itong tao na to. Alam nyo, ito yung tao na hinahangaan natin noon. Pero hanggang ngayon napapahanga naman ako. Bakit? Kasi nakita ko yung sincero. Sincero na ipagtapat yung totoo. Hindi tulad ni Bato at ni Bongo. Huling-huli mo na sa akto. Aba, hindi pa rin aamin ang mga gago. Diba? Dapat ganito, Kaya ano yun? Pero nyo, sabi niya rito, tingnan nyo, pakinggan nyo to sabi niya. Ito mabigat to, mga kababayan.
Mabigat to. na legal yan, okay sa akin. Makikita naman, Your Honor, Mr. Chair, na ako sinali nga. And I am one also of Oh, makikita nyo naman, Mr. Chair, na ako nga sinali nga. Diba? At ano pa? Ako nga. Oo, sinama sa listahan nila. Oh, kita nyo, kaya mahirap kayong mga nandiyan dyan na naniniwala sa grupo ni Digonyo. Nako, mag-iingat kayo. Kasi mga kababayan, eto nga. Pakinabang sila rito ng husto. Pero kakampi nila to noon. Pero nung hindi na sumusunod sa mga inuutos dahil nakukonsensya ito, ang ginawa nila, sama nyo sa listahan niyang gago. Diba? Para naman para maisip niya na yung ginagawa natin, aba, walang pwedeng humadlang kahit pa. Oo, kahit pa kakampi natin. Diba, mga kababayan? Oo, kaya yung mga iba dyan, nananawagan na ako sa mga kaibigan natin. Ilan lang naman na kayo. Tapos nag-aaway-away pa kayo. Baka gusto nyong sumali na lang sa amin nung mga dating kasama nyo. Masaya rito. Papasyal-pasyal lang. Liligo-ligo ka lang sa hot spring. May matching masahe pa. Doon nakaharap ka. Saan? Sa batis na kay linaw at kay ganda. Tapos gagala-gala ka. Wala kang ibang gagawin kundi kumain ng 5 beses sa isang araw. Bakit 5 beses? Matatakaw sila. Lalong-lalo na yung partner ko si Madam Ellie. Putik na yan. Yung 5 beses na kain, normal pa lang yan. Magugulat kayo. Maya-maya may dessert pa yan. Kaya ang nangyari, 5 kilo dagdag sa timbang. Putik na yan, ano na? Dito tayo. Oy. Mamaya tatalakayin natin si Marlica. Nagngangawa ang gaga. Bakit? Kasi daw, hindi daw siya tatawid, hindi daw siya babaliktad, at hindi daw niya ipagbibili yung kanyang dignidad. Umanda ka mamaya sa akin, Maharlika. Sige, eto na. Asok. victim, sali-sali lang sa lista ng drugs. Sali-sali. Alam niyo yung sali-sali? Sa amin, doon sa Ilocos, kumkumbalot. Alam niyo yung kumkumbalot? Kunya-kunyari. Baka hindi nyo lang maintindihan Kasi marami naman tayong mga nanonood ng mga Ilocano na imbag na bigat. Malemken aldaw ka na kayo amin apo. Di ba? Sali-sali, kumkumbalot. Kumkumbalot. Sa Tagalog, kunya-kunyari. Di ba? Eto na. Sabi ni Yolanda Lopez, ayoko manood sa Senate hearing. Mabibwisit lang kayo. Ano na? Bakit? Okay, pasok. Sa lista ng drugs, nilagyan pa ng high value target si Espinido. So, kaya ako magsasabi, Biruin nyo, high value target? Tatargetin talaga, alam nyo ba? Alam nyo, naniniwala ako kasi may nakausap ako isang tao. Isang tao na nasa taga Bacolod, Taga Bacolod, sino mga taga Bacolod? Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Eto na ngayon mga kababayan. Isang mayaman at politikong tao sa Bacolod. Nakausap ko sa harapan ko mismo. Sinabi niya, pati siya biktima ng tulad kay Espinido. Ano ang nangyari mga kababayan? Sinama sa listahan. Sinama sa listahan nila na kunyari mga may kinalaman sa droga. Ang sabi niya, alam nyo, na-ambush siya. Buti na lang. Bulletproof yung sasakyan niya. Kung hindi, dali silang mag-asawa. At alam ni Digong yan. Bakit? Kilala niya. Oo, kilala niya. Kaya nga, sumulat yung mama sa Malacanang. Bakit? Para ipaalam na hindi talaga siya kasama o wala siyang kinalaman sa droga.
Kita nyo mga kababayan? O tapos nung nabasa nung matandang Duterte, ah, biglang tinawagan na patingin ng mga bank account. Siyempre, sabi nga nila mga kababayan, kung ikaw walang itatago, abay dapat bukas ka sa lahat. Hindi tulad ni Digong nyo. Mula noong tumakbong presidente, yung salin niya, hindi pa rin nabubuksan hanggang ngayon. Oh, natatandaan nyo ba yon? Yung mga DDS, syempre hindi. Pero kayo, na mga nakaabang sa totoong mga balita, sa mga totoong sa mga totoong pangyayari na nangyayari dito sa social media at sa mainstream media, alam nyo yan. So yun ang nangyari mga kababayan. Kwento pa niya, bakit naman ako? Bakit naman ako gagawa niyan? Never kong ginawa yan sa buong buhay ko. Kaya nga ako nagtaka, biglang nasama sa listahan ng pangalan ko. Tapos ang sabi pa niya, pinagkamalan nila na yung negosyo kong napakaganda. Pinapasyalan ng mga tao. Tapos pinag-isipan nilang dito ko ginagawa yung mga shabu. Kaya nga kinaumagahan nag-imbita ako ng mga media para silipin. Nag-imbita na rin ako ng mga pulis at militar para samahan sila. Pero ano nakita? Wala. Kaya nga, mga kababayan, ako na'y naniniwala 101% yung listahan ni Digong na may kinalaman daw sa droga. Gawa-gawa lang nila. Gets nyo na? Hindi na siguro yung mga lista, hindi totoo yun kasi ako nga biktima sa mga sinungaling nilagay ni Senator Bato. Oy, Bato! Sinungaling ka talaga kung sino-sino pinaglalagay mo. Ayan tuloy, bokya kayo. Ay nako mga kababayan Dati kumukuha lang tayo ng impormasyon sa mga sinasabi dito sa mga balita. Pero ngayon mga kababayan, nakaharap ko mismo isang tao biktima. Bambina Happy Rich, Merly Guana. Biruin mo, yung tao kailangan pa niyang lumipad ng ibang bansa para magtago muna habang hindi nalilinis ang pangalan niya. Tapos ang ending mga kababayan, sasabihin lang ni Digong, sorry Puta, inambus mo na. Sorry lang sasabihin mo. Saan ka nakakita ng ganon? Inambus mo tapos sorry lang. PBBM lang malakas. Edna Rivera. Diba, Glee Orcolio? Inambus niya. Tapos, sorry lang matatanggap ng biktima. Digong na digong talaga. Gets nyo na? Eto na, next topic tayo. Nako. Kita nyo naman, mamaya tatapikin natin yung iba pang mga ginagawa ng Pangulo. Pero, bibigyan ko na kayo ng konting mga ano ba tawag dito? Konting teaser para sa mga tatalakayin natin mamaya. Arnold Lopez, sorry lang. Sorry talaga. Putik na yan, inambush mo. Mag-asawa, mga kababayan, inambush nila. Pero, nung napatunayan na wala talagang kinalaman sa droga, ayun, naku puta. Tinawagan yung anak, sabi sorry. Pakisabi sa tatay mo, sorry, oo. Ganun lang yon, diba? So ano pang gagawin nyo? Papalag pa kayo. Siyempre hindi na kayo papalag, bakit? Yung presidente mamatay tao. Ano pa gagawin ninyo? Tumahimik na lang kayo, antayin nyo na lang na mawala sa pwesto. At eto na nga nangyari, nawala sa pwesto. Anong ginawa? Netong mga taong biniktima nung Digong ninyo. Eto nagngangawa ngayon. Maging yung kasama niya, kasapakat. Doon sa paggawa nila netong mga katarantaduhang pagpatay
ng mga inosente nating mga kababayang Pilipino. Oh, ano? Ito na ngayon. Nakonsensya daw sila. Ewan ko kung totoo na nakonsensya talaga. O baka naman talagang hindi na nila kayang maatim o hindi na sila nakakatulog sa kanilang mga ginagawa o ginawa. Di ba? Di ba? Our beloved